Hello guys! Nandito na naman ako, pero bago ang lahat, paki-like na and share and subscribe my channel para updated po kayo. May ikwento ako sa inyo guys para namang mabawas-bawasan yung nasa dibdib ko. Oo. Ah, may pangarap ako sa aking mga anak. Matagal na, kaya lang hindi ko magawa-gawa sa easy way na makapunta sila dito. Kaya sinikap kong lahat, gumasto ako at para makapunta sila dito. Dahil nung maliliit pa sila, hindi pa sila maliit, yung nasa mga 20s pa sila, dapat yun ang dapat na makapunta na sila dito or parang makapag trabaho sila dito guys. Kaya lang naiba yung isip nila, gusto pa nila magtrabaho doon, gito ganyan. Hanggang ngayon, sinubukan ko silang i-apply dito, yung isa, at na-decline. Kasi, siyempre, hindi ko na sila pinapatrabaho dahil nga noong pandemic. At ayaw ko din silang maturukan. Kaya hanggang pinapaaral ko na lang sila, ipaaral ko yung anak ko ng caregiver pati asawa para naman na makapag punta dito dahil meron na silang skills. So, andito naman kasi guys, hindi din basta-basta kung hindi ka mag-IELTS or PTE, kailangan din. Kaya para akong na stress, na depress, kasi nga di ko maisip kung anong dapat kong gagawin. Oo. Kaya parang akong nilagay ko na lang sarili ko sa trabaho ko, lagi, trabaho na lang, dito sa bahay, cellphone, ganun na lang ako guys. Kasi, dahil nga di ko alam kung anong gagawin ko, kung kagustuhan ko man nakapunta ako dito, pero yung mga anak ko, parang naano sila na gusto din nila ng easy way. Hindi naman ako may-ari ng immigration, kaya hindi ko magawa-gawa ang ano ko, hindi ko magawa-gawa na makapunta sila dito na hindi magdaan ng sa mga ganyan. Hanggang nagbayad ako, nakatapos na sila ng caregiver, at saka yung anak ko na isa, engineer, nagtatrabaho na yon, pero kahit di pa sa nag-board, pero marami na siyang experience, kaya pwede na kung kahit wala siyang hindi siya naka-board, at least meron siyang maraming experience. Kaya kailangan sila ng PT, URIELTS. Yun na talaga ang ano. Kaya lang ngayon, di ko alam guys kung nagsisikap ba sila, masakit sa dibdib. Gusto ko na silang makapunta dito dahil may edad na ako. Di ko alam guys kung anong dapat kong gawin na sa kabutihan nila, kasi gusto ko guys na mawala man ako dito sa mundo, nandito na sila at mga anak nila nandito na, at yan ang pangarap ko sa mga anak ko, makapunta dito, makatulong. Kaya nag-invest din ako sa Pilipinas para sa kanila. Kaya sinikap ko talaga lahat. Oo. Kaya ako ng kayod guys. Minsan dinadaan ko lang sa sayaw yung pagod ko. Oo. Parang hindi ako mag-isip dahil ayoko yung baka anong mangyari sa akin. Di lalo silang kawawa. Oo. Di ko alam guys na mula noon yung nagsikap ako, nag-abroad ako para sa kanila makatapos, makapagbigay ng magandang buhay sa mga anak nila. Pero hanggang ngayon ako pa rin, kasi kahit may trabaho yung anak ko dati, yung eldest ko, nagtutulong pa rin ako. Tuwing sumasakay ako pa rin. Kaya parang walang katapusan guys. Oo, masama pala yun na sa sobrang mahal natin sila, parang
hindi na sila makatayo ng sarili nilang paa, 'di ba? Kaya naisip ko na di ko alam kung anong dapat kong gawin sa kanila, guys. Sa totoo lang. Kaya parang minsan parang sumabog dibdib ko. Parang gusto ko na lang magtrabaho na lang ako ng magpatrabaho kasi pag nanghihina ako, parang dami akong naiisip. Tsaka yung parang sa galit ko, parang gusto kong iiyak na hindi ko maintindihan. Oo, sa totoo lang talaga, guys. Tapos, di naman masama nagmagmahal, magtulong sa mga anak, sa mga apo. O habang buhay pa tayo, yun talaga ang pangako kong natulungan ko sila kasi ayaw ko yung naranasan ko nung maliit pa ako na hanggang nag-asawa ako, nandoon ang sakit sa dibdib lagi. Oo. Tsaka, lalo na ngayon, naghahanap din ako sa tatay ko kasi hindi yung nanay ko, ayaw din magsabi sa akin, nagagalit sa akin hanggang na hindi na na giblock ko na lang siya, giblock niya ako kasi kinukulit ko siya. Oo. Kaya lang palakasan lang talaga ng loob. Oo, palakasan lang talaga. Gusto ko nang yung maghulidi-hulidi na lang. Oo. Pero hindi ko magawa kasi nag-iisip din ako. Kung maghulidi ako, magsaya ako na yung mga apo ko kailangan nila ako. Oo. Gusto ko sila mabigyan ng magandang buhay na kagaya ng natagamtaman ko. Oo. At saka kaya yun, ako ang nag-ano sa kanila, sa pag-aaral nila, sa akin lahat. Sinasali ko sila ng mga ano-ano sa akin lahat, guys. Kasi gusto ko na masaya din sila. Masaya na ako. Masaya din sila. Dahil pag nakikita ko silang masaya, masaya na rin ako. Ganito talaga magmahal ang mama, ang magulang, at ang lula. Oo. Kasi kayo, di pa kayo na siguro nakasubok na may mga apo kayo. Mas mahal nyo yung mga apo nyo kaysa mga anak nyo. Kasi yung mga anak nyo, alam nyo na kung, lalo na kung may pinag-aralan na sila, alam nyo na mabubuhay na sila. Ang kawawa yung mga bata pa, yung mga maliliit pa. Oo, kasi di pa nila mabuhay sarili nila. At ayaw ko yung makita nila na magaya sa ibang mga bata, kaya na minsan naaawa din ako, minsan masakit din dibdib ko pag nakikita ko na pinapabayaan ang mga bata, mga anak nila, lalo na sa mga yung maliliit pa. Kaya masakit. Sabi ko, kung sana kung mayaman pa ako, siguro may foundation na ako kasi naaawa ako. Maglaki lang yung isip ko na tutulong, pero wala naman ako masyadong income dito sa ano natin. Kaya inano ko na lang na malay natin kung bigyan tayo ng magandang kinabukasan, makakatulong sa kapwa-tao. Kasi mahirap na yung nasa isip mo silang tulungan po, hindi mo sila matulungan dahil yung pagtulong ko nandoon lang nakaikot sa mga anak ko, sa mga apo ko. Tapos nagkaedad na, iba yung nagkaedad na, kaya yan, hindi na pwede yung nag-iisip ka lagi, dapat mag-enjoy ka, kasi yan na lang ang pag-asa mo, dahil siyempre mag-senior citizen na ako, guys, 2 years na lang mag-senior citizen na ako, dapat magpahinga ako, pero nakikita ko dito, guys, habang nandito ka sa lugar na ito, dito sa Australia, nakikita ko, guys, na may mga edad na mga 70 plus ay nagtatrabaho pa, guys, sa totoo lang. Kasi yung mga anak baga nandoon pa sa nagtatrabaho. Ilalagay lang sila sa aged care. Kaya naisip ko na sa Pilipinas kami mag-retire kasi kung meron man kaming makuha ng katulong, kung may pera kami, kung yung mga kapitbahay namin na baka mamababait, ganyan, kung hindi mga anak namin, mga apo namin, hindi makapag-alaga namin,
Kaya kailangan tayo guys, lalo na yung mga OFW, kailangan tayo mag-ipon ng pera, hindi natin iwaldas. Ipunin, bahala na kung anong sasabihin nila, kailangan tayo mag-ipon. Mag-ipon, 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 mag-invest. Ganon. Ang dapat mag-invest guys, wag yung pera i-invest mo sa mga pera din ang matatanggap mo. Kasi galing na ako dyan. Nai-scam na ako ilang beses. Pero may isa akong sinasalihan, hindi siya na nawala. Pero nag-antay na lang kami na mabalikan kami ng pera. Kasi na-communicate naman namin. Oo. Pero huwag kayong basta-basta mag-invest ng pera. Kasi nag-invest din ako guys, nawala. Nagtapon lang ako. 3 ang nawala sa akin, pati mga anak ko sinali ko pa. Ang magandang i-invest is bahay. At huwag mong i-invest yung pera sa bangko. Kasi yung sa bangko, makukuot mo lang din yun. Hindi bali kung mag-invest kayo ng bahay, mangutang kayo ng bahay, at least habang nandyan kayo sa abroad, pag nandyan na yung bahay, pwede nyong paupahan. At makatulong sa bayaran nyo habang nasa abroad pa kayo nagtatrabaho, dahil hindi tayo habang buhay nagtatrabaho. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo guys. Kasi kwinta ko lahat sa hindi pa ako nag-invest ng bahay, malaking pera ang nawawala na sa akin. At yung katawan natin nagaganon na, naglululoy na. Diba guys? Tapos naisip ko na makapunta dito mga anak ko. Pero hindi ko pa alam, 50-50 pa guys. Kasi nagantay pa ako kung kukuha ba sila mag-review ba sila ng IELTS or PTE. Na yan ang requirements nilang makapunta dito. At sana nga. Kaya kasi yung mga nanay is ganun ang iniisip lagi ang mga anak. Ganun ako guys, mula sa pool. Dahil ayaw ko yung naranasan nila, yung naranasan ko mula maliit pa ako hanggang naglaki, hanggang nag-asawa ako. Ayaw ko yung maranasan nila. Ayaw ko maranasan nila guys ang naranasan kong paghihirap. Yun ang pinakita ko. Siguro yun ang mali ko kasi pinakita ko sa kanila yung sobrang pagmamahal ba. Sobra, grabe. Hindi lang siguro nakikita sa pamilya ko na sobra. Halos ibigay ko na yung sarili ko sa kanila. Ganon ako magmahal sa mga anak ko. Grabe. Sobra. Kaya dito na lang guys, at sana mapulutan nyo ng aral na dapat mag-invest tayo, mag-ipon tayo ng pera, parang sa bandang huli, hindi tayo magsisisi. At meron habang buhay tayo, may magagamit tayo ng pera. At may income tayo, kaya ang hindi pa naka-like, like na and share and subscribe my channel. Parang alam nyo lahat. Bye for now.